Sa sandaling ito ay nais kong puntahan natin ang verse na ating gagamitin as our bilang ating teksto. Hango po ito sa aklat ng Daniel chapter 2 verse 12 to verse 19. At basahin natin ang bahaging ito at mula rito ay hango tayo ng bagay na ating pag-uusapan. Sabi rito sa verse 19 or verse 12, starting verse 12 to verse 19 rather. Sabi ng verse 12, because of this, the king became indignant and very furious and gave orders to destroy all the wise men of Babylon. So the decree went forth that the wise men should be slain, and they looked for Daniel and his friends to kill them. Then Daniel replied with discretion and discernment to Arioch, the captain of the king's bodyguard, who had gone forth to slay the wise men of Babylon. And he said to Arioch, the king's commander, for what reason is the decree from the king so urgent? Then Arioch informed Daniel about the matter. So Daniel went in and requested of the king that he would give him time in order that he might declare the interpretation to the king. Then Daniel went to his house and informed his friends Hananiah, Mishael, and Azariah about the matter, so that they might request compassion from the God of heaven concerning this mystery, so that Daniel and his friends would not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon. Then the mystery was revealed to Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Praise God. Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen. Praise the Lord. Makakaupo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng Panginoon, sa muli nating pagkakatipon sa ilalim ng Kanyang presensya. Naniwala ba tayo na nasa presensya tayo ng Panginoon? Dahilan ang Kanyang pangako ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, siya isa sa ating palagi hanggang sa huling sandali ng salibutan. Napakainam ipahayag at i-confess ang ganitong bagay dahilan ito ay hindi biro lamang na sinabi natin Panginoon, ito ay katotohanan ng Kanyang mga salita. Sabi ng banal na kasulatan ng Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Siya hindi katulad ng anak ng tao na nagbabago o nagsisisi ng kanyang kaisipan. Wika niya, sinalita ba niya at hindi ba niya ito gagawin? Pinangako ba niya at hindi niya ito tutuparin? So lahat ng bagay na sinalita ng Panginoon, mga kapatid, we can hold on it. Pwede nating hawakan, tananganan ang mga bagay na yan dahil ng Diyos ay totoo sa lahat ng kanyang mga salita ng pangako. Napakainam mga kapatid ng ating mga puso ay nasa ganitong kondisyon. Dahilan sa ganitong kondisyon mga kapatid, merong bagay na magaganap sa buhay ng bawat isa atin. Sa gabing ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan at ito ay may kalalaman sa the birth of a miracle. The birth of a miracle. Ang kapanganakan ng himala. Ang kapanganakan ng himala. So bago pumunta sa ating paksang pag-uusapan, kagabi po ay pinuntahan namin ang isang kakilala ni Sister Didit nung sila ay meron pang tindahan doon sa bahagi ng Monteverde. At nakilala niya yon nung sila ay naroon pa. At yun ay isa ring Christian din siya. At na-meet ng ating kapatid at ng mga
sa kabila na sila ay wala na sa doon sa tindahan, pero may mga time na yung kakilala nila doon ay nagpapaabot po ng prayer request sa atin sa mga panahon na may nagkakaroon tayo ng Friday devotion. At last Friday ay nagkaroon o may naipaabot na prayer request, at ang prayer request na ito ay dahilan ang brother na yon ay nagkaroon po siya ng parang hernia, at ang hernia niya ay ito'y lumabas doon sa bahagi ng kanyang pusod, at halos ang laki nito ay halos kasilaki na ng bola, at ito ay naisama sa prayer nung nakarang Friday. At aking nadama na pasyalan at puntahan yung brother na yon, at nagkaroon ng pagkakataon kagabi at kami ay pumunta sa kanyang bahay, at simple lang yung kanilang bahay, nangungupahan sila sa isang bahagi doon sa party ng GMA. At kung may tumuloy doon at malugod nila kaming tinanggap, nagkaroon ng konting sharing, at kanya pong pinakita yung kanyang hernia, talaga namang malaki na rin. At nagkaroon kami ng sharing at napakaganda ng aming pag-uusap. At sa bandang huli ay nag-offer ako ng prayer doon sa brother na yon, at sila po ay matagal ng mga Christian, mga mananampalataya sa Panginoon, maraming bagay na maraming relihiyon na pinasukan until na merong isang pastor na tumulong sa kanila, at isang pastora din na nakatulong sa kanila. At hanggang sa dumating maraming mga bagay na karanasan, hanggang sa ngayon ay hindi na sila nakakadalo ng gawain. At in-offer namin sa kanila, pwede namin kayong masamahan, at pwede namin kayong tulungan kung nanaisin ninyo. At sabi namin, pwede namin kayong maisama dito sa gawain, pero ang aming gawain ay nasa Baclaran. Pero nasabi ko naman sa kanya na dahilan doon lang mo po sila sa Mimihi, Sister Vanessa, siya'y doon lamang, at sabi ko, pwede namin kayong endorse dahil meron kaming sister church na malapit sa bahaging lugar ng Bulihan, at pwede namin kayong endorse doon, at kakilala ko, kaibigan namin yung pastor doon, at pwede namin kayong endorso. At sabi niya, mas mabuti yun dahil mas malapit sa lugar doon. So, sama natin sa prayer na ang Diyos ay gumawa ng biyaya sa brother na ito. Meron din siyang kapatid na babae at mga Kristiyano din sila. So, sama natin sa prayer na ang Diyos ay gumawa ng daan sa kanila para sila ay makapanumbalik sa Panginoon. It doesn't matter kung saan sila dadalhin ng Panginoon, ang mahalaga ay makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga sa ating mga kapatid, Brother Romy, ay pwede silang i-guide minsan kung ano pa mang paraan para sila ay makadalo ng gawain sa Bulihan, ano pa man ang loloobin ng Panginoon. So, ngayon po ay patuloy tayo mag-pray para sa guidance ng Panginoon, kung sino ang kanyang gustong tawagin at abutin ng kanyang biyaya at ng kanyang kalakasan, ng kanyang kapangyarihan. At hindi tayo ang gagawa nito, ang Diyos ang siyang gagawa ng mga sirkumstansya para ma-meet natin ang isang tao, kagaya ng ating bisita noong nakaraang Sunday, ay ang aming paraan ng meeting ay hindi maganda, isang aksidente ang naging daan ng aming pagmimiti, ang pagkikilala. Pero at the end of the day, ay nakita natin kung paano sila ay mga Kristiyano din pala. So, naniniwala ako mga kapatid, merong mga sirkumstansyang gagawin ng Diyos para ang isang kaluluwa ay maabot ng Panginoon.
Hallelujah. Naniniwala ba kayo dun, mga kapatid? So ang Diyos ay maraming kaparaanan, napakaraming kaparaanan na pwedeng gawin ng Panginoon sa ating kapanahunan. So just believe na sabi ng banal na sulatan na walang sino man na makakalapit sa ating Panginoon maliban sila ay palapitin ng ating Ama na nasa langit. Now sa oras na ito, sa isang maliit na kaisipan, at I pray to God na ito ay maging blessing sa bawat isa sa atin. At ang ating paksa na pag-uusapan, as I mentioned kanina, ito ay the birth of a miracle. Ang kapanganakan ng himala. Well, masabi ko, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Amin, I can say amen to that. Well, siya ay Diyos ng himala sapagkat throughout the scripture, there's a lot of miracles na ating makikita sa banal na kasulatan. At ito ay na-witness ng mga lingkod ng Diyos. At makikita natin na ang bawat mga mananampalataya o may mga mananampalataya na sila ay nakaranas ng iba't ibang mga bagay na sabihin nating wonders o kamangha-mangha, bagay na nakapanggigilalas at hindi ito, makikita natin na ito ay hindi gawa ng tao. Ito ay definitely, makikita natin na ito ay gawa ng Diyos. Dahilan ang tinatawag na signature nito ay mga bagay na imposible. Merong isang awit na nagsabi na God is specialized on things impossible. Ang Diyos ang forte ng Diyos, kung gawin natin ang salitang yon, ang forte ng Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay na kamangha-mangha. So, the birth of a miracle, masabi ko, mga kapatid, ang miracle ay hindi ito isang aksidente. A miracle is not an accident. In fact, ang miracle ay huwag nating isipin na basta na lamang ito biglang mangyayari. Hindi ito kagaya ng isang bagay na bigla na lamang malalaglag sa iyong kandungan at ito na ang himala. Well, ang buong katotohanan, ang himala ay ang Diyos, ang siyang nag-ordain ng ganitong bagay. Ulitin ko, ang himala ay ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng ganitong bagay para magkaroon ng himala. So a miracle is ordained by God. So, pakinggan ninyo ang ilang mga punto na aking bibigyan ng pansin. So, miracle is not an accident. Miracle is ordained by God. And makikita natin na siya ang gumagawa ng mga circumstances para magkaroon ng himala. Ulitin ko, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang gumagawa ng mga circumstances para magkaroon ng himala. At may mga bagay na ating makikita na, alam niyo ba na sa mga panahon na ang Diyos ay gustong gumawa ng himala, and sometimes sa mga panahon na yun ay makikita natin ay ito yung mga panahon na mabigat o masalimuot, mahirap na mga bagay, minsan may mga buhay na nasa bingit, may mga buhay na nasa bingit ng kamatayan, pero yun pala ay isang paraan ng Diyos na siya ang nagpahintulot ng circumstansyang yun para magkaroon ng miracle. So, tandaan natin ang ganitong bagay na when it comes to miracles or a miracle, ay ang Diyos ang siyang nagdisenyo nito, ang Diyos ang siyang gumawa ng circumstansya para yung circumstansyang yun ay siya ay
kumilos, gumawa, at magkaroon siya ng pagkakataon para siya ay mai-display ang kanyang kapangyarihan. At ang isang notable na bagay na masabi natin ay ang nangyari kung paano ang Diyos ay nagsabi, sabi niya, papatigasin ko ang puso ni Paraon para, sabi niya, ma-display ko ang aking kapangyarihan. At sa bandang huli ay sinabi ng Panginoon, sabi niya, hahabulin kayo ni Paraon upang ipakilala ko sa kanya. At sabi niya, upang dumating ang isang pagkakataon ng ang Egypt na inyong nakikita ay hindi ninyo na sila makikita pa magpakailan pa man. So ang Diyos ang siyang gumagawa ng circumstansya. At kagabi habang kami ay nagsisharing doon sa bahay nung brother na aming dinalaw, ay ako'y nagsasite ng ilang mga bagay at pinapakita ko sa kanya na kahit ang buhay natin ay nasa mga panahon na masalimuot. Ang buhay natin ay nasa mga panahon ng mga kahirapan at ilang mga bagay. Well, ito'y ang kamay ng Diyos ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay para tayo dalin doon sa kanyang layunin sa bawat isa sa atin. At isinite ko sa kanya ang buhay ni Joseph. Ng Diyos ay may plano kay Joseph at ang layunin niya ay dalhin si Joseph doon sa siya ay gawing pinakamataas upang ang kanyang mga kapatid ay magsiyukod sa kanya kasama ng kanyang mga magulang. Pero yung panaginip na yon ang siyang nag-trigger para siya ay kagalitan, kainisan ng kanyang mga kapatid. Pero ang lahat ng yon ay iniayos ng Diyos para mangyari ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Kaya sa ganitong bagay, sabi ko, nagalit yung kanyang kapatid, nagselos sa kanya, gusto siyang patayin, pero yung isang kapatid niya ay namagitan, sabi niya, wag natin siyang patayin, ibenta natin siya sa mga mangangalakal na papuntang Egypt, at nang may dumaan na na caravan, ay binenta si Joseph, at ang buhay niya ay naging masalimuot. Naging alipin siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Pero at the end, mga kapatid, natupad ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. So, masabi natin, ang pinakamalaga, anuman ang mangyari sa buhay ng bawat isa atin, as long na tayo ay nasa kamay ng Diyos, hallelujah, mapupulfill ang kanyang layunin para sa bawat isa. So, dito sa puntong ito na ating binibigyan ng pansin na the birth of a miracle. So, ang Diyos ang siyang gumagawa ng circumstansya. Nais kong tingnan natin ang familiar verse na mababasa natin sa Acts or sa Romans chapter 8 verse 28. Malimit natin itong nababasa sa kabisado natin sa isang version, yung all things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. Pero gusto kong basahin ito sa NASB version. Ang NASB version ay nagsasabi ng ganito, and we know that God causes all things to work together. Pinapakita rito, and we know that it is God who causes all things. Ito'y ang Diyos ang siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. See? He's the one, siya ang cause ng lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong, ng mga circumstansya. So meaning to say, ang Diyos ang siyang nag-create ng mga circumstances sa buhay, especially ito, ay kanino? Para sa kanila na tinawag ayon sa layunin ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin, siya ay gagawa ng mga sirkumstansya sa iyong buhay.
At ang lahat ng mga sirkumstansyang yan na kanyang gagawin sa iyong buhay, ay ito ay magdudugtong-dugtong para matupad ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Isasalansan niya yung mga bagay na minsan tayo ay ayaw natin ang mga ganitong pangyari, pero may mga circumstansyang nangyayari na ayaw natin, pero ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Amen. So, sa ganitong bagay, ipinakita na we know that God causes all things to work together. So, ang ganda ng verse yung ito. We know that God causes all things to work together for good to those, sa kanino? Sa mga espesyal na mga tao na sila ay mga tinawag ayon sa layunin. They are called according to His purpose. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, especially ang bawat mga anak ng Diyos, may mga bagay na mangyayari sa inyong buhay na minsan ayaw mo. Minsan hindi mo gusto. Minsan wala sa iyong plano. Wala sa iyong kagustuhan. Pero gagawin ito ng Diyos para matupad ang kanyang layunin sa iyong buhay. Well, kung dumating man ang bagay na yan, at may mga pagkakataon na hindi mo maintindihan, magtiwala ka sa Kanya. Alam niya ang Kanyang ginagawa. God knows best. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. So dito sa puntong ito, dito ko gustong i-drive mga kapatid ang kaisipan ng bawat isa sa atin na ang Diyos ang siyang gumagawa ng mga circumstances. Siya ang gumagawa. He's God of all circumstances. He can create a circumstance. Pwede siyang maglikha ng isang pangyayari at yung pangyayaring yon ay doon niya i-display ang kanyang kapangyarihan at kalakasan at doon meron siyang layunin na gumawa ng himala doon sa bagay niya. Napansinin natin, para maintindihan niyo ang aking point na dinadrive sa gabing ito, ay balikan natin yung verse na ating binasa kanina sa Book of Daniel chapter 2. Kung kayo'y pamilyar sa Daniel chapter 2, ay maalala ninyo, ito yung panahon na si Daniel ay ilang taon na marahil sa lugar ng Babylon. After na sila ay maging captive, sila Daniel at kanyang mga kababayan, kasama ng mga kanyang kaibigan na mga nasa lahi ng hari, ay sila ay dinala doon sa kaharian at sila'y pinag-aral para sila ay humarap sa hari at sila ay maging bahagi ng gobyerno ng Babylonia. Ngunit dumating ang isang panahon, ang Diyos ay gumawa ng circumstansya doon sa loob ng kaharian ni Nebuchadnezzar. Ito'y ang Diyos ang siyang gumawa ng circumstansyang ito. Ano ang ginawa ng Diyos na circumstansya? Ang Diyos ay nagpahayag o nagbigay ng isang panaginip kay Nebuchadnezzar. Isang panaginip na nang siya ay magising, ay nagbigay ng ligalig sa kanya yung panaginip na yun. At ang problema doon sa kanyang panaginip ay kanyang nakalimutan. Nawala lahat sa kanyang alaala, pero binabagabag siya nung panaginip na yun at pilit niyang gustong maalala sapagkat alam niya yung panaginip na yun ay napakahalaga. Na hindi niya halos maalala at paggising niya, ipinatawag niya ang lahat ng mga wise men sa Babylon at ang mga wise men dito mga kapatid ay mga taong hindi lamang basta matalino kundi sila ay ang ilan sa kanila ay mga taong sabihin pa natin mga astrologers,
mga tumitingin sa mga bituin at ilang pang mga bagay. At pinatawag ni Nebuchadnezzar. At sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, ang gusto ko na inyong ipaliwanag ang aking panaginip na nakalimutan. At sabi ng mga wise men, sige mahal na hari, ikwento mo ang iyong panaginip at aming ipapakita sa iyo ang interpretation. Sabi niya, paano ko ikukwento ang aking panaginip ay nakalimutan ko? Sabi niya, sabihin niyo ang aking panaginip at sabihin niyo rin ang interpretation upang malaman ko ang aking panaginip na yun. Sabi niya, mahal na hari, imposible yung sinasabi. Dahilan walang sino mang tao ang kayang gumawa na ipahayag ang isang panaginip na nakalimutan at ibigay ang interpretation ito. At sabi niya, sabihin mo sa amin ang iyong panaginip. Nagagalit na ang hari, sabi niya. Sinabi ko na sa inyo na nakalimutan ko, inuubos niyo ang aking oras. At sabi niya, at ganito, kapag hindi ninyo ibinigay ang aking panaginip at ang interpretation, lahat kayo ay aking ipapapatay. At habang nangangatwiran sila, nagpuyos ng galit, yun yung verse na ating binasa sa verse 12. At dahilan, ang verse 11 ay nagsabi, moreover, sabi ng mga wise men, moreover, the thing which the king demands is difficult. And there is no one else who could declare it to the king except God's, whose dwelling place is not with mortal flesh. Sabi niya, walang sino mang tao ang makakagawa niyan maliban ang mga Diyos na ang kanilang kinalalagyan ay hindi sa lupang ito, sa lugar na ito, kundi hindi sa laman. At dahilan, verse 12, nang marinig ito ng hari, ay lalo siyang nagalit. And because of this, king became indignant and very furious and gave orders to destroy all the wise men of Babylon. So the decree went forth that wise men should be slain, and they looked for Daniel and his friends to kill them. So mga kapatid, alam niyo kung ano ang ginawa ng Diyos na circumstansya? Binigyan ng panaginip si Nebuchadnezzar at dahilan gusto niyang malaman ang kanyang panaginip at ang walang gusto o walang may kayang ipahayag ito at ipaliwanag, nagbigay siya ng orders, lahat ng wise man ay dapat mamatay. Including Daniel. Kung papansinin ninyo, mabigat ang circumstansyang ginawa ng Diyos. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Mabigat ang circumstansya. Nagdala ito sa bingit ng kamatayan kahit man ng mga anak ng Diyos. Kung gamitin natin ang salitang yun. That even Daniel, dahilan si Daniel ay kasama na sa mga wise men. Sila Shadrach, Meshach at Abednego na binigyan ng ganitong pangalan ay kasama na sa mga wise men. So lahat sila ay nasa bingit ng kamatayan. Well, tingnan nyo ang ganitong bagay. Ang Diyos ang nagpahintulot ng ganito at nang si Daniel ay hinahanap na at sabi niya, pinatawag sila Daniel at ang tatlo niyang mga kaibigan, sabi niya, magsilabas kayo at sabi niya, at nang sila ay lumabas, anong dahilan, bakit nyo kami tinawag? Sabi niya, tinawag naman kayo para kayo ipatayin. Sabi niya, anong dahilan? Bakit ninyo kami papatayin? Anong aming nagawang kasalanan? And then sinabi nila kung ano ang nangyari at ano ang utos ng hari. At alam niyo, sabi ng banal na sulatan sa verse 16. Sa verse 16, sabi rito, verse 15, and he said to Arioch, the king's commander, for what reason is the decree from the king so urgent? Then Arioch informed Daniel about the matter.
So Daniel went in and requested of the king that he would give him time in order that he might declare the interpretation to the king. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, at si Daniel ay pumasok at humiling sa hari, natakdaan siya ng panahon at kanyang ipapaaninaw sa hari ang kahulugan. Alam niyo ang sabi ni Daniel sa hari, bigyan mo ko ng panahon. Bigyan mo ko ng panahon, ipapahayag ko sa iyo ang panaginip. At ipapahayag ko sa iyo ang interpretation. Well, it seems na sabihin natin pangahas na ganitong bagay. Napakapangahas na sinabi ni Daniel, dalhin mo ko sa hari. At nang siya'y humarap sa hari, sabi niya, mahal na hari, bigyan mo ko ng panahon. At sa panahon na yun, ibibigay sa akin, ay pagkatapos ng panahong yun, ay ibibigay ko sa iyo ang panaginip at ang interpretation nito. Well, mga kapatid, di ko alam, hindi na isaad sa banal na kasulatan, gaano katagal ang ibinigay na panahon kay Daniel. But naniniwala ko, hindi ito napakatagal. Dahilan ang hari ay gusto niya sa malalong madaling panahon, ibigay sa kanya ang panaginip at ang interpretation. I hope nakakasunod kayo doon sa kasaysayang ito, sa pangyayaring ito. Naintindihan niyo kung ano ang pressure sa panahon ito. Diba? Ano ang pressure na kinaroroonan ni Daniel? Well, sabihin na natin na di ko alam kung ilang araw, pero sabihin na natin, humingi si Daniel ng panahon. At sabihin na natin na ang hari ay nagbigay ng panahon ng 30 araw. 30 days. At yung 30 days na yun ay gagamitin niya para hanapin, para ibigay at maintindihan niya ang panaginip, malaman niya ang panaginip at ibigay niya kasama ng interpretation. So, sabihin na natin kung alam ko yung 30 days ay napakatagal. Pagpalagay na natin na 15 days. Well, ang 15 days, paglabas ni Daniel sa harapan ng hari, ang hourglass ay binaliktad na. At ang buhangin ay nagpapasimulang pumatak. At ang mga sandali ay lumilipas. Well, ang ginawa ni Daniel ay sabi rito ng banal na kasulatan. So Daniel went in and requested of the king that he would give him time. So hindi si Daniel ang nagtakda, ito'y ang Diyos, or rather, ito'y ang hari, ang siyang nagtakda ng oras. That he would give him time in order that he might declare the interpretation to the king. Well, sabihin na hari, sige, bigyan ko kayo ng 2 linggo. Bigyan ko kayo ng 2 linggo. O maaaring mas matagal pa ito, pero ginagamit ko na lamang yung ganitong bagay para maintindihan natin. Then, nang binigyan siya ng panahon, paglabas niya sa hari, ang oras ay nagpapatuloy na. At pumunta siya sa kanyang mga kaibigan. Sabi ng verse 17, Then Daniel went to his house and informed his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah about the matter. Kinwento niya. Dahilan kahit man si Daniel ay walang alam sa mga bagay na nangyayari doon sa kaharian, maliban in-inform siya ni Arioch na siyang mag-execute ng utos ng hari. At nang magkatapos niyang manggaling sa harapan ng hari, siya ay pumunta sa kanyang mga kaibigan at ikinwento niya at sinabi niya ang kanilang sitwasyon. Ano sinabi niya? Sabi niya, ang hari ay mayroong ganitong utos. Kinakailangang ipapatay ang lahat ng mga wise men. Kasama tayo. Datapot, pumunta ako sa hari.
dahilan ng hari ay humihingi ng ipahayag ang panaginip at ipahayag din ang interpretation nito. At sabi niya, pumunta ako sa hari, humingi ako ng panahon sa kanya, binigyan tayo ng panahon, at ito ang panahon na binigay sa atin. At ang may kwento niya, sabi niya, verse 18, so that they might request compassion from God, the God of heaven, concerning this mystery. Upang sila'y magsipag nais ng kaawaan sa Diyos, magsihingi ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito. So, itanong samuhay ng Diyos na ipahayag sa kanila yung misteryong ito, na lihim na ito na napanaginipan ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Well, ano ang kanilang ginawa? Mga kapatid, sila ay sumamo sa Diyos. Sila ay sumamo sa Panginoon. Kung 15 days, mga kapatid, ginugol nila ang panahong ito. At bawat araw na lumilipas, well, parang para silang nasa pressure. Habang umiiksi ang panahon, habang nababawasan ang mga araw, habang tumatakbo ang mga araw, habang lumalapit ang takdang araw, ay parang sila ay nasa pressure. At sila ay wala silang sinayang na panahon, mga kapatid. Bawat araw, I believe, bawat araw, bawat panahon, wala silang ginagawa kundi manalangin sa Diyos. Wala silang sinasayang na panahon kundi samuhay ng Panginoon. Nananalangin sa Diyos na ibigay, Panginoon, ipahayag mo sa amin ang panaginip ng hari. Ipahayag mo sa amin, Panginoon, ang panaginip at kasama ng interpretation ito. Unang araw, walang sagot. Pangalawang araw, panglimang araw, wala pa rin sagot. Pang-10 araw, marahil, wala pa rin sagot. But they kept on praying. Nananatili sila sa pananalangin at pagsamo sa Diyos. At, praise God, sabi ng banal na sulatan, upang sila'y hindi mamatay kasama ng mga wise men ng Babylon. At mga kapatid, praise God, bago dumating ang takdang oras na binigay sa kanila, ang Panginoon ay nagpahayag. Well, mga kapatid, sa Diyos, lahat ng kahit ang walang pag-asa, ay meron pa rin pag-asa. Kahit ang walang pag-asa ay meron pa rin pag-asa. Then verse 19, sabi rito, then the mystery was revealed to Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. So, naranasan nila ang ganitong bagay. Ang Diyos ang siyang gumawa ng circumstansyang ito. Ang Diyos ang nagbigay ng panaginip kay Nebuchadnezzar. At kahit sa ganitong bagay ay nalagay sa bingit ng kamatayan kahit man ang mga hinirang ng Diyos na ito. Pero nang sila ay tumawag sa Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ay sumagot sa kanila. Ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng kasagutan. At nang makita ito ni Daniel in a night vision, probably it is a dream also, nakita niya sa night vision o sa panaginip,
Kanyang pinuri ang Diyos. Sabi niya, let the name of God be blessed forever and ever. Well, sa ganitong bagay, hindi mo pwedeng hindi purihin ang Diyos sa ganitong kalalagayan. Kapag ang iyong sinasamo, iyong dinadalangin sa ilang mga panahon na lumilipas, ay ibinigay ng Panginoon, then pinuri niya ang Diyos. Sabi niya, let the name of God be blessed forever and ever. For wisdom and power belong to Him. It is He who changes the times and the epoch. He removes kings and establishes kings. See? So yung pagkaunawa ni Daniel doon sa panaginip ay sinasaysay niya na sa pagpupuri niya. Dahil naintindihan niya na ang laman ng panaginip ni Nabucodonosor ay may kinalaman sa pagpapalit ng panahon. May kinalaman sa pagpapalit ng mga kaharian. It is He who changes the times and epochs. Yung mga kasaysayan, mga kaganapan na mga notable na pinag-usapan natin minsan. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to wise men and knowledge to men of understanding. It is He who reveals the profound and hidden things. He knows what is in the darkness. See? Nalalaman niya kahit man ang nasa kadiliman. See, yung darkness, well, hindi lahat ng darkness, mga kapatid, ay darkness na may kinalaman sa kasamaan o kasalanan. Yan po ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa isang aral ng isang pastor. Ngunit sa Biblia, hindi lahat ng darkness, mga kapatid, ay may kinalaman ito sa gawa ng kaaway. Ang ibig sabihin ng darkness is mystery. Darkness is a mystery. Kapag sinabing darkness dito, dahilan ang Diyos ay nananahan sa merong siya ay nababalot ng kadiliman. Well, ang kadilimang yon ay hindi kasamaan, kundi ang kadilimang yon ay kapag ikaw ay tumingin sa kadiliman, wala kang makikita. Di ba? Ibig sabihin nun is mystery. Secrets, mga bagay na lihim. And the light dwells with Him. To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and power. See, you have given me wisdom and power. Even now you have made known to me what we requested of you. Sabi niya, today, even now, you have made known to me what we requested of you. Mga kapatid, alam niyo ba, ito ay isang uri ng himala. Amerika sa iyo na that. This is a miracle. Ibig sabihin, ang isang bagay na lihim, isang bagay na natatago, ay binuksan ng Diyos. And it is a miracle. Ito ay isang uri ng himala na ginawa ng Panginoon, na binuksan ang isang hiwaga. Can you imagine, ikaw, ibang tao na naginip, at ipinahayag sa iyo yung panaginip ng taong yon. At in fact, ang panaginip ng taong yon ay nakalimutan pa niya. At ang kanyang nire-request ay hindi lamang basta panaginip na maalala, kundi ang interpretation pa nito. So, sino ang kayang gumawa nun maliban ang Diyos? At mga kapatid, kaya't kaya ng Diyos i-reveal ang ganitong bagay sapagkat siya ang nag-cause ng ganitong pangyayari. Siya ang cause. Siya ang gumawa ng ganitong circumstansya upang, hallelujah, i-display niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Praise God. At upang siya ay mag-ukit ng isang bagay, isang kasaysayan na mangyayari sa ibabaw ng lupa, na ito ay magiging, hallelujah, tatatak, magiging memorable at notable sa mga darating na panahon. So even now you have made known to me what we requested of you, for you have made known to us the king's matter.
You have made known to us what the king requested, kung anong hinihingi ng hari. And verse 24, praise God, bago pa natapos ang time na inilat sa kanila, ang Diyos ay nag-reveal. And verse 24 sabi rito, therefore Daniel went into Arioch. Pumunta siya kagad kay Arioch na mag-execute. At sabi niya, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and spoke to him as follows. Sabi niya, do not destroy the wise men of Babylon. Take me into the king's presence, and I will declare the interpretation to the king. What a boldness Daniel had at this time. Meron na siyang katapangan, meron siyang kalakasan, dahilan alam niya ang ipinahayag ng Diyos is 100% accurate. Eksakto ang bagay na ipinahayag ng Panginoon at tumayo siya sa harapan ng hari. At sinabi ni Arioch, sabi niya, mahal na hari, nakakita ko ng isang tao na pwedeng magbigay ng iyong nire-request. Siya galing sa exile. Galing siya sa Israel. Isang lalaki na nagngangalang Daniel na tinawag na Belteshazzar. At sabi niya, siya ang magbibigay sa iyo ng panaginip at ang kaunawaan nito. At si Daniel ay tinanong, ikaw ba ang magbibigay sa akin? At sabi niya, ang iyong hinahanap, mahal na hari, ay hindi kayang ibigay ng tao. Pero merong Diyos na kayang magpahayag sa iyo ng bagay nito. At yun ang sinabi ni Daniel answer, verse 27, before the king and said, as for the mystery about which the king has inquired, neither wise men, conjurers, magicians, nor diviners are able to declare to the king. However, there is a God in heaven who reveals mysteries, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will take place in the latter days. This was your dream and the vision in your mind while on your bed. At kinwento ni Daniel, sabi niya, matapos niyang sabihin, ang hinihingi mo ay hindi kayang ibigay ng tao. Pero mayroong Diyos sa langit na kayang maghayag ng hiwaga at magpakilala sa hari ng mga bagay na kanyang nakita sa panaginip na ito ay may kinalaman sa mangyari sa panahon na darating. Sinabi ni Daniel, habang ikaw ay na bago matulog sa iyong silid, sa iyong higaan, ay nag-iisip ka patungkol ano ang mangyayari sa iyong kaharian. At habang ikaw ay nag-iisip, then inisa-isa na ni Daniel ang lahat ng bagay na nasa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. At habang siya ay nagkukwento, nakatulala si Haring Nebuchadnezzar, at para siyang nanonood ng pelikula na sinasaysay ang lahat ng napanaginipan niya doon sa kanyang panaginip. At matapos niyang saysayin ang panaginip, sabi niya, yaan ang iyong panaginip, ito ang interpretation. Praise God. That is your dream, and now this is the interpretation. At ininterpret niya ang lahat ng mga bagay. Now, mga kapatid, dapat nating maintindihan na kung magkaminsan, kung ang Diyos ay gusto niyang gumawa ng himala, siya ang gumagawa ng sirkumstansya. At doon sa sirkumstansyang yon, ay gusto niyang i-display ang kanyang sarili, ang kanyang kakayanan, ang kanyang kalakasan. Praise God. Well, dahilan, nais niyang gawin ang bagay nito. And sometimes, para ang mga anak ng Diyos ay kanyang gagawin niya ang ganitong bagay, pinapahintulutan niya na kagaya ni Daniel na wala silang pwedeng takasan kundi hanapin nila ang mukha ng Diyos sa ganitong bagay
upang ang Diyos din naman ay gumawa ng daan upang siya ay magpahayag sa kanyang mga lingkod. Now, mga kapatid, makikita natin na sometimes, dahil ang pinag-uusapan natin is the birth of a miracle. Dito sa bahaging ito, ay dapat nating maintindihan na sa panahon ng ganitong bagay, ang ating may mga bagay na napakahalaga na dapat ang katangiang ito ay makita sa kanyang mga anak para ma-display rin naman ang himala na gagawin ng Diyos. First and foremost ay dapat nating makita ay yung tinatawag na paghihintay ng isang kagaya ni Daniel. Siya ay hindi gumibap sa mga panahon dahilan wala siyang ibang pwedeng sulingan. Kung hindi niya gagawin ang ganitong bagay, kamatayan ang nag-aantay sa kanya. So, si Daniel he prayed desperately sa ganitong kalalagayan. Siya'y nanalangin. And pansinin ninyo ang ilang mga talata na gusto kong bigyan ng pansin sa banal na kasulatan. Sa aklat ng chapter 6, verse Hebrews chapter 6, verse 15. Tingnan natin ang verse nito na ginamit ni Pablo ng kanyang i-describe ang isang bagay na naranasan ni Abraham. Sa verse 15, pinakita rito ng verse 15. Or bago ang verse 15, ang verse 13, for when God made the promise to Abraham, since he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, I will surely bless you, and I will surely multiply you. And so having, verse 15, and so having patiently waited, siya ay nagtiis. Tingnan nga natin sa Tagalog ang ginamit dyan. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Ang unang bagay na mahalaga sa pagsilang ng isang himala sa buhay ng mga mananampalataya ay napakahalaga na sila ay marunong maghantay. To wait patiently. At maghintay sila at hindi sila gumibap. Maghintay sila, to wait patiently. Ginamit dyan ng wikang Ingles, sa Tagalog ginamit upang magtamo. Sa English ginamit yung salitang obtain. To obtain. To obtain, sabi niya, and so having patiently waited, he obtained the promise. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, ang himala ay hindi yan basta malalaglag lang sa iyong harapan. Ang himala ay hindi lamang basta parang isang bagay na bigla na lang darating sa iyo. Kung magkaminsan, mga kapatid, napakahalaga ng ating mga pagtitiis at pagtitiyaga at paghihintay hanggang sa ma-obtain natin ang bagay nito. So pinakita diyan yung salitang having patiently waited. Ano ba ang himala na nangyari kay Abraham? Ang himala ng anak na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang himala na sa kabila na siya'y matanda na 100 taon, si Sarah ay 90 years old, at hindi lang yun, kundi siya ay isang baog. Isang wala ng pag-asa para magkaroon ng anak. After na si Abraham, he
patiently waited, he obtained the promise. Yung tinatawag na naghintay siya hanggang sa makamtan niya, makuha niya ang pangako. Ang pangako sometimes ay kinakailangan ang ganitong bagay. Bago natin makuha ang pangako, ay kinakailangan mo itong ikaw ay magtiis, maghintay, na merong pagtitiis, at patuloy na maniwala, manampalataya, at umasa sa Diyos doon sa kanyang salita ng pangako. At sa kabila ng mga sirkumstansya ay tila hindi umaayon doon sa iyong kine-claim na mga salita ng pangako, ay ikaw pa rin ay mananatili at iyong tatanganan ang bagay niya. Tingnan natin ang isa pang talata ng Banal na Kasulatan. So, dahilan tinitingnan natin mga kapatid ang kapanganakan ng himala. Ano ang mahalagang bagay na ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo sa bawat isa atin. So, sa Hebrews pa rin, chapter 11, verse 33. Pansinin ninyo ang verse 32, starting verse 32. And what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets. Verse 33. Who by faith conquered kingdoms. By faith conquered kingdoms. By faith performed acts of righteousness. And by faith, what? Obtained promises. By faith, obtained promises. At yung promises na ito ay yung katuparan ng bagay na ipinahayag sa iyo ng Diyos, ay yung makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay isang bagay ay na sabihin natin katangian ng pananampalataya ay siya ay persistent. Siya ay nagpapatuloy. Siya ay hindi kumikip up. How many can say amen to that? Hindi siya gumikip up, hindi siya bumibitaw, hindi siya nadidiscourage, hindi siya nawawala ng pag-asa, kundi siya ay nagpapatuloy sa ganitong bagay. Ilan sa atin ang nais ng himala, mga kapatid? Alam nyo, ito ang isang bagay na pinapakita ng Banal na Kasulatan. If you want a miracle, kung nais natin ang hiwala na makita natin sa uling araw nito, ito ay isang bagay na pinapahayag ng Banal na Kasulatan. Kagaya ng ginawa ni Daniel, well, sa pinahintulot ng Diyos sa kanya, is no way out. Kung hindi sana siya involved, kung hindi sana nakataya pati ang kanyang buhay, pwede siguro niyang pabayaan yung bagay nito. Pero minsan, tinutulot ng Diyos na kahit ikaw mismo ay malagay sa ganitong bagay. Pero, well, ang ganito palang pangyayari ay hindi para ipahamak ng Diyos si Daniel, hindi para ipahamak ng Diyos ang magkakaibigan na ito kasama si Shadrach, Meshach at Abednego, kundi sa pamamagitan nila Daniel at ng kanyang mga kaibigan ay ang Diyos ay makilala doon sa lugar ng Babylonia. At yun ang ginawa ng Diyos. Gumawa siya ng epoch. Gumawa siya ng isang bagay na notable, remarkable, unforgettable, and it changed the history. At ito'y nag-mark sa history o sa kasaysayan ng kapanahunan ang bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel.
Well, mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumawa ng himala, pati yung ginawa niya ng himala ay kasama doon sa kasaysayan na matatatak at mailalagay sa kasaysayan ng kapanahonan. Hindi mo yan pwedeng papaghiwalayin, kaya makikita natin yung Biblia ay nakatala rito ang ilang mga bagay. So, ilang sandali pa ay nais kong puntahan pa natin ang isang pangyayari sa banal na kasulatan. Sa Mark chapter 7. Sa Mark chapter 7, sa verse 24. Sabi rito sa verse 24, ito ay may kinalaman sa isang Syrophoenician. Sabi rito, ang pangyayaring ito ay, sabi ng verse 24, Jesus got up and went away from there to the region of Tyre, and when he had entered a house, he wanted no one to know of it, yet he could not escape notice. Galing siya sa isang lugar, pumunta siya ng Tyre, at gusto niyang itago ang kanyang sarili at walang makaalam sa kanya, pero hindi na siya pwedeng itago. Ang fame ng ating Panginoon ay lumaganap na sa panahong yun. Dahilan sa himala, dahilan sa mga bagay, mga taong gumagaling, mga demon spirit na lumalayas, mga taong possessed na lumalaya at sila'y kinakakalagan, mga karamdaman, mga terminal case, mga paralyzed, lahat sila ay nakaranas ng ganitong bagay na gawa ng Panginoon. At dahilan sa ganitong pangyayari sa buhay at sa ministeryo ng ating Panginoon, hindi mo na siya pwedeng ikubli sa isang sulok. Kapag nalaman na si Jesus ay naroon, dadagsain siya ng tao. At ang malaman na siya ay naroon, verse 25, but after hearing of him, nang siya'y marinig, after hearing of him, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. Merong isang babae roon, ang kanyang anak ay merong masamang espiritu. Merong maraming espiritu. Siya'y karakang lumuhod sa harapan ng Panginoon. Now the woman was a Gentile of the Syrophoenician race, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Ang aking anak ay possessed ng masamang espiritu. Tulungan mo kami. Palisin mo ang demon spirit sa aking anak. Tulungan mo kami. Pero mga kapatid, sa ilang mga kasaysayan, sa ilang version ng gospel, ay ang babaeng ito ay sumisigaw at gumagawa ng nakakaistorbo. Sumisigaw siya, Jesus, anak ni David, sa Book of Matthew. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hindi siya pinapansin ng Panginoon. At ang ginawa ng babaeng ito, nagbago siya ng approach, pumunta siya doon sa harapan ng Panginoon at lumuhod at sinabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Ang aking anak ay inalilihan ng masamang espiritu. At verse 27, sabi ng Panginoon, and he was saying to her, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. At sabi ng Panginoon, bayaan ang mga anak ay una munang kumain ng tinapay. Dahilan hindi maganda na kunin ng tinapay sa anak at ibigay sa aso. Bayaan muna ang anak ay mabusog. Well, ganoon ang unang eksena sa ibang version ng gospel, tinataboy siya ng mga alagad. Panginoon,
Palisin mo ang babaeng yan. Gumagawa siya ng malaking ingay, pero ang babae, the more na siya ay pinapalis, the more na nilalakas niya ang kanyang tinig. Nakakita kayo ng isang taong desperado na hindi mo siya pwedeng patahimikin hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang kailangan. Ganon ang kalalagayan ng babaeng ito. Sumisigaw, gumagawa ng ingay. Ang mga alagad ay nagsasabi at sabi niya, Panginoon, paalisin mo siya. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako, sa isa version ng Matthew, hindi ako sinugo, kundi para lamang sa sambayan ng Israel. And imagine, ang babaeng ito ay, verse 26 sabi doon, and now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by race. So ibig sabihin, siya ay hindi Israelita, at sabi ng Panginoon, hindi ako sinugo, kundi para lamang sa sambayan ng Israel. Ibig sabihin, tinatanggihan siya, wala siyang puwang ng panahong yon. Can you imagine that, mga kapatid? At kung ikaw ang makakarinig ng ganitong bagay, kapag ikaw hindi desperado, kapag ang isang tao hindi desperado, sabi niya, kung ayaw mo, di huwag mo. Pero hindi gayon ang babaeng ito. Dahilan siya, she's very desperate. Kailangan niya at alam niya, ang tulong niya ay manggagaling lamang kay Jesus. Walang sino man na pwedeng tumulong sa kanya, kundi si Jesus. Kaya kahit siya sinasabihan na babae, sabi niya, ang kausap niya ni Jesus ay ang mga alagad. Sabi niya, hindi ako sinugo, kundi para lang sa sambahayan ng Israel. At alam niya na siya isang Gentile. Alam niya na hindi siya para doon sa mga Gentile. And perhaps, ang sabi pa ng ating Panginoon, nang siya'y lumughod sa harapan ng Panginoon, Panginoon, mahabag ka sa akin. At sabi niya, babae, hindi nararapat ibigay ang tinapay sa aso, kundi dapat mabusog muna ang mga anak bago ibigay ang tinapay sa aso. Sino sa inyo inuna munang pakainin ng inyong aso bago yung tira ng aso ibigay ninyo sa inyong mga anak? At sabi ng ating Panginoon, ganoon ang kanyang ibig sabihin, ang tinapay ay para sa Israel, hindi para sa Gentile. Ang tinapay ay ibibigay muna niya dahilan isinugo siya para sa Israel. Pero ang sabi ng babae ay ito, verse 28, but she answered and said to him, yes, Lord. Yes, Lord. But even the dogs under the table feed on the children's crumbs. Ngunit Panginoon, oo, ang tinapay ay para sa mga anak. Ngunit ang aso ay nag-aantay ng kahit mumong mahuhulog sa lamesa ng kanyang Panginoon. Nag-aantay siya na kahit man lamang tira-tira. Yung kapirasong tinapay na ihahagis doon sa aso ay kanyang bibigyan ng pansin at kanyang kakainin. But she answered and said to him, yes, Lord, but even the dogs under the table feed on the children's crumbs. And he said to her, pansinin niyo ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya, balik natin sa Tagalog, at sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, alam niyo, malaking nagagawa ng ating confession. Dahilan doon sa ating confession, ito ay expression ng pananampalataya. Dahilan sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. A miracle happened. A miracle happened because of what she said. Kung anong sinabi niya, Panginoon, she's very desperate. Alam niyo, ang ating kapatid Branham, ginamit niya ang babaeng ito at ang kanyang paksa ng gamitin niya as a text, ang pangyayaring ito ay ang perseverance.
yung paksang perseverance, yung tao na hindi gumigive up at nagpapatuloy sa kanyang gustong bagay na mangyari. She's very desperate at ayaw niyang hindi siya bibitaw hanggat hindi niya nakukuha yung bagay na kanyang kailangan. Mga kapatid, minsan nais natin ang himala pero madali tayong gumigive up. Gusto natin ang mga himala na mangyari pero napakadali nating manghinawa, manghimakol. Pero kung hindi ka mapapagod, kung ikaw ay magpapatuloy, kung iyong gagawin, well, mga kapatid, naniniwala ko ang Diyos natin ay Diyos na kagaya siya ng Ama, na kapag ang anak ay hihingi ng tinapay, sabi ng ating Panginoon, ang sino mang anak na hihingi ng tinapay, hindi bibigyan ng bato. Sino mang anak na hihingi ng isda, hindi bibigyan ng ahas. Ang sino mang anak na hihingi ng itlog, ay hindi bibigyan ng alakdan. At sabi niya, kung kayo na masamang ama ay kayang magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa ang inyong Ama na nasa langit? Ang pinakamahalagang bagay, well, the primary thing para sa himala, mga kapatid, don't give up. Huwag kang hihinto. Huwag kang mag-give up hanggang sa iyong tanggapin ang bagay na iyong hinihiling sa Panginoon. Now, mga kapatid, makikita natin, ang babaeng ito, hindi pa pumupunta ang ating Panginoon doon sa kanyang anak. Ang anak niya ay umalis na ang demon spirit sa kanya because of this confession. Gaano ka inam ang ganitong pangyayari? Hindi pa mapupunta ang ating Panginoon sa bahay nila, hindi pa sinasaway ang demon spirit. Dahilan pa lamang sa ganitong confession niya, then ang kapangyarihan ng Diyos ay kumawala na at tinaboy na ang demon spirit doon sa kanyang anak. At pag uwi niya, mga kapatid, ang kanyang anak ay nasa mainam ng kalalagayan. Alam kong ang bawat isa atin ay nagnanasa. Pero tandaan natin, this is the way how miracles is born. Ito ang paraan paano ang himala ay isinisilang ito sa pamamagitan ng pagiging persistent. Pagiging hindi bumibigay, hindi gumigive up, kundi nananatili hanggang sa makamtan niya ang bagay na kanyang kahilingan. Bago ko magtapos, mga kapatid, ay nais kong magpahayag ng isang pangyayari, isang patotoo ng isang mangaral. Ang mangaral na ito ay ginamit ng Panginoon na mula sa isang maliit na ilang miyembro lamang ng mga tao hanggang sa ang kanyang gawain ay pinagpala ng Panginoon at umabot sa 750,000 ang kanyang miyembro. Pero bago nangyari yun, ay merong isang pangyayari sa kanyang buhay. Ito ay isang Korean preacher. At way back mga 60s, mga dekada 60, ay siya ay nagpapasimula pa lamang ng gawain sa panahon yun. Meron siyang 5 miyembro. At siya ay pumunta sa isang lugar doon sa parte ng Korea. At siya ay nagtayo ng isang tent para doon sa kanyang pagpapasimula ng gawain. Ngunit, sa kabila noon, sa isang lugar na nasasakupan din ang lugar na yun, ay merong isang religion doon na tinatawag na shaman religion. Ang shaman religion ay parang ito ay religion ng isang tribo.
At pinuntahan siya ng leader ng tribe na yon at sabi niya, umalis kayo sa lugar na ito. At sabi niya, malakas ang kanyang loob, hindi ako aalis. Ako'y mangangaral ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Sabi niya, umalis kayo sa lugar na ito. Kung hindi kayo aalis, susunugin namin ang inyong tent. At sabi niya, protektado kami ng Panginoon. Hindi kami aalis. At sabi niya, kung hindi kayo aalis, papatayin namin kayo. At sabi niya, pinakita pa rin niya, hindi kami aalis. Ang Diyos ang mag-iingat sa amin. Sabi niya ganito, gagawa tayo ng isang kasunduan. Ikaw nangangaral ka na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang aking hamon na ito, merong isang babae sa di kalayuan sa lugar na ito na asawa siya ng isang farmer. Siya ay isang paralyzed. Siya ay isang paralisadong babae. At ang mga doktor ay tinanggihan na siya at sinabing wala na siyang pag-asa at mananatili na lamang siyang paralisado hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At sabi niya ang challenge sa ito, bibigyan kita ng 30 days. Sa 30 days na yan, pagalingin mo yung babaeng ito at kapag gumaling siya, talo ako, aalis kami sa lugar na ito. Ngunit kapag hindi siya umalis, o hindi siya gumaling, kayo ang aalis sa lugar na ito at susunugin ko ang inyong tent. Well, wala siyang ibang paraan kundi tanggapin ang challenge. Sabi niya, in-accept ko ang challenge. Binigyan sila ng 30 days. Yung 30 days na yun, ang kanyang ginawa ay pinuntahan niya ang kanyang ilang mga miyembro doon sa kanilang gawain. At pumunta sila doon sa babaeng paralyzed. Nilinis niya ang maruming bahay nila, ang nangangamoy na bahay ay inayos nila. Pinagluto niya ng pagkain at sinerve niya doon sa pamilya ng babaeng ito na paralyzed. At nung umagang yun ay binahagi na ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo. Pinangalan niya si Kristo ang ilang mga bagay. Ngunit, pagdating ng hapon, pumupunta naman yung shaman religion at sinasabi sa kanya, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi totoo ang kanyang sinasabi. Huwag kang maniwala sa kanya. So sa umaga siya pupunta, sa hapon naman pupunta yung shaman religion. At nananalangin sila. At ang ginagawa nila ay manalangin. At ayon sa patotoo ng mga ngaral na ito, nanalangin siya ng 5 oras sa isang araw. At sabi niya, hindi napakadali na gawin ang ganitong bagay. Madali, sabi niya, madali tayo mag-usap, di ba? Pag nagkwentuhan tayo, kahit 5 oras, kayang-kaya natin. Pero subukan mong manalangin ng 1 oras. It is a struggle. Pero siya ay nanalangin. 10 days ang nakalipas, wala pa rin sagot. 20 days, patuloy ang kanilang prayer. Nananalangin siya 5 hours a day. Very desperate dahilan nakasalalay dito ang kanilang pananampalataya at nakasalalay din dito ang kanilang pag-stay doon sa lugar na yun. 20 days later, wala pa rin pagbabago. Ganun pa rin ang babaeng ito. 25 days, nagpapatuloy sila, wala pa rin nangyayari. On the 29th day, habang siya ay naroon sa kanyang bahay, habang siya ay nag-study at nananalangin, merong siya ay nahulog sa isang trance. Yung parang nawala ng malay pero nakakita siya ng pangitain. At doon sa pangitain niya ay merong nagpakitang isang ahas na napakalaki. At yung ahas na ito ay nagbiglang nag-transform ng isang napakagandang babae. Sabi niya, hindi ako nakakita ng ganong kagandang babae sa tanang buhay ko. At sabi ng babaeng yon, sabi niya, bakit di ka makipag-compromise?
magsama tayo. At sabi niya dun sa napakagandang babaeng yun, hindi pwede. Dahilan ikaw ay ahas, ako ay tao, hindi tayo pwede magsama. At maya-maya, nang siya'y tumanggi sa ganitong bagay, ay biglang nag-transform yung napakagandang babae sa isang mabalasik at mabangis na ahas na gusto siyang sakmalin at kitang-kita niya yung malalaking ngipin na gusto siyang sakmalin. At habang sila'y nagbubuno, biglang dumating sa kanya ang isang lakas upang siya ay sawayin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang siya'y sawayin, dahil matagal yung kanilang pagbubunong yun na ginawa, hanggang sa kanyang sawayin yung ahas na yun at siya'y naglaho at nawala. At nang magising siya ay eksakto 2:00 na ng umaga. At ito'y panahon na ng kanilang prayer. Siya'y pumunta doon sa burol na kung saan nandun ang kanilang ilang mga kasamahan at sila'y nananalangin. Nanalangin sila mula ng oras na yun hanggang sa pagbubukang liwayway, hanggang sa pagsikat ng araw. At nung dumating na at pumutok na ang araw, merong isang kapatiran isang sister na nagpunta sa kanya at sabi niya, Pastor, nariyan na ang mga shaman religion. Nandiyan ang mga shaman. Lumulusob sila at papalisin na tayo. Sabi niya, lumulusob sila at nariyan na sila, papalisin na tayo. Siya ay tumingala sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac at Israel, nasaan ka na? Ano na nangyari sa iyo? Pababayaan mo ba kami sa ganitong panahon na ikaw ba ay kinalimutan mo na kami at pumabor ka na doon sa shaman religion? Siya'y umiiyak and desperately. Habang siya ay umiiyak, ay lumapit sa kanya ang isang babae na merong karga-kargang sanggol. At sabi niya sa babae, kamukha ka nung babaeng paralistiko na aming pinupuntahan. Sabi niya, ikaw ba yung kakambal niya? Sabi niya, Pastor, hindi. Ako ito. Sabi niya, kagabi, ikaw ay pumunta doon sa aming bahay, doon sa aming yard. At nang pumasok ka sa aming bahay, ikaw ay sumigaw, sinigawan mo ka, sabi mo, rise up and walk. At sabi niya, at ako'y tumanggap ng lakas. Kinuha ko ang aking anak. At sabi niya, at ngayon ako'y pumunta rito. At mga kapatid, ang hindi niya alam, at nakikipagtalo siya, sabi niya, hindi ako pumunta sa iyo. Hindi kita pinuntahan. Sabi niya, nagpunta ka sa amin. Sabi niya, hindi ako nagpunta. Pinipilit niya, ikaw ay nagpunta sa amin at ikaw ay sumigaw. Sabi niya, tumayo ka at bumangon ka. At sabi niya, then suddenly, doon sa puso niya ay merong nangusap. Ang anghel ng Panginoon ang nagpunta sa kanya. At alam niyo mga kapatid, yun palang mga tao na dumadaluhong ay hindi para sila paalisin, kundi alam nila nagtagumpay sila sa labanang iyon. Hindi sila para palayasin. At nung araw na yon ng pagbubukang liwayway, kaya pala pumunta yung mga taong yun ay nakita nila paano ang paralitikong babaeng ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bitbit ng kanyang anak at sumunod siya yung nagsilbing leader nila at sumunod sa kanya ang mga tao. At sa oras na yun, nangaral siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang buong kalipunang yun, lahat sila ay tumanggap sa Panginoon at binigay nila ang kanilang buhay sa pangalan ng Panginoon. At sila'y na-convert ng araw na yun. At dahilan, ito ang kondisyon, ang kung sino ang mananalo ay susunugin ang kanyang tent. At pumunta sila doon sa tent ng shaman religion at pagdating nila doon, wala nang kahit isang miyembro. Pati yung kanilang leader ay tumakas na rin sapagkat alam niya
natalo siya. At ang ginawa nila, binuhusan nila ng gasolina yung tent na yon at kanilang sinunog. At mula doon sa tent na kanilang sinunog, ay doon sila nagtayo ng kanilang simbahan. Na ilang dekada na ang nakalipas, yung simbahang yon ay tanda ng kanilang tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa kanila sa araw na yun. Well, mga kapatid, how the miracle is born. Paano ang himala ay bumaba, pinapanganak? Ito'y kapag hindi ka magkikip up. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon at naniniwala ka ang Diyos na iyong tinatawagan ay isang buhay na Diyos, hindi kanya bibiguin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin muli yung awit na inawit kanina sa whatever it takes to draw closer to you, Lord. Ang praise na yun, ang mga awit na yun, o ang mga stanza ng awit na yun ay napakaganda. Let's sing this song. Sabi ng awit, that my disappointment comes. Lonely days without the sun. Even sorrow, more like you will I become. You know, brothers and sisters, sometimes ang himala bago ito ipanganak, merong birth pains. Merong travail. Bago makita, bago isilang ang isang himala, ay merong isang tila panganganak na maranasan. Merong birth pains. At yung panahong yun ay kagaya ng mga panahon at tila ang salita o tila ang katugunan ng Diyos ay wala. It seems a birth pains. Ito'y kagaya ng isang panahon ng pagle-labor. Pero darating ang isang panahon na ipapanganak ang isang himala. May mga disappointment, may mga bagay na karanasan, may mga kalumbayan, kalungkutan, pag-iisip, takot, minsan. Ngunit, at the end, mga kapatid, makikita natin, ang himala ay sisilang. Kagaya na naranasan ni Daniel ng kanyang mga kaibigan, ilang panahon na sila'y nasa presyo. Maring alam nila kung ang Diyos ay hindi tutugon sa kanilang panalangin, lahat sila ay mamamatay. Alam nila kung ang Diyos ay hindi sila tutugunin, lahat ay mawawala na ng kabuluhan. Yun ang katapusan ng kanilang buhay. Ngunit hindi sila nagtumigil. Sila'y patuloy na sumamo. Dahilan, ang pangyayari pa lang yun ay ang Diyos ang siyang naglikha upang i-display niya ang kanyang kalakasan at ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa huling mga araw nito, alam namin, Panginoon, at nalalaman mo ang aming mga puso. Alam mo na lahat kami ay nagnanasa na makita ang iyong gawa, makita ang iyong pagkilos, makita ang pagdedisplay ng iyong kapangyarihan. Makita namin, Panginoon, hallelujah, na ikaw ay nagtatagumpay. Makita namin, Lord, kung paano mo, hallelujah, paano mo iwawasak ang gawa ng kaaway sa huling mga araw nito, Panginoon Diyos. Lahat ng yan ay pagka-aming pinakananasa. But Lord God, may mga panahon ng deep sorrow. May mga panahon ng disappointment. May mga panahon, Lord God, ng fears. May mga panahon ng pangamba at pagkatakot. Ngunit Lord, anumang ang bagay na yan na inilalagay ng kaaway sa amin, hallelujah, kami ay
magpapatuloy, Panginoon, sapagkat ang Diyos na aming tinatawagan ay Diyos na buhay. Ang Diyos na aming nilalapitan ay hindi Diyos na malayo, kundi Diyos na malapit. Hindi Diyos na bigi, hindi Diyos na bulag, hindi Diyos na walang kakayanan na kumilos at gumawa, kundi isang Diyos na buhay na nakakaalam ng aming mga sitwasyon. O Lord God, sa uling araw nito, hallelujah, we long for a miracle. And Lord Jesus, hallelujah, ang awit na nagsabing, handa kaming i-trade ang mga sunshine, ipagpalit ang mga sikat ng araw sa mga panahon ng karimlan, Panginoon, at mananatili kami, hallelujah, praise God, hanggang sa aming makamtan ang iyong himala na iyong inihanda para sa bawat isa amin. There's a song, Lord, na nagsasabi, there's a miracle in the making. One just for you. Your Father is working right now. Oh Lord Jesus, hallelujah. Sabi ng awit, your prayer has been heard and the answer is on the way. Oh Lord God, kagaya ni Daniel, Panginoon, hindi siya kumibap, hindi siya nanatili. Hanggang sa isang pagkakataon, ang sagot ay dumating sa kanya after 21 days. O Lord God, sa uling mga araw nito, hallelujah, turuan mo kami to wait patiently. Turuan mo kami, O Diyos, na maghintay, Panginoon, ng may pagtitiis hanggang sa aming makamtan ang pangako, Lord. Ang pananampalataya nilalagay mo sa amin ay isang pananampalataya na hindi kumikibap. Isang pananampalataya na nagpapatuloy sa kabila ng mga discouragement, sa kabila ng mga salita na narinig kagaya ng babae, Panginoon, na meron siyang pangangailangan sa aming Panginoong Yesus. Sa kabila na may mga discouragement sa mga alagad na nagtataboy sa Kanya. At kahit ang Panginoon, ang iyong mga salita ay magdadala sa Kanya ng kawalan ng pag-asa dahil hindi siya sinugo para sa Hintil, kundi para sa Israel lamang. Ngunit siya ay naging persistent. Siya ay nanatili. At sinabi niya, Panginoon, aso man ay nag-aantay ng mumo na malalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon. Panginoon, hindi ko kailangan ng buong tinapay. Kailangan ko ay kapirasong bahagi lamang ng tinapay na siyang para sa aking anak. Lord God, hindi mo siya binigo, Panginoon. O Lord, hallelujah, turuan mo kami sa uling araw nito. Dahil ito ang paraan, paano ang himala ay isisilang at ipapanganak. Kung kami dumadaan sa travail, dumadaan kami sa birth pains, Lord, Panginoon, mananatili kami at hahawakan ka namin sa iyong mga salita at naniniwala kami, Panginoon, ang katugunan ay aming makikita sa uling araw nito. Walang bagay na walang pag-asa sa iyo. Lahat ng walang pag-asa ay meron pa rin pag-asa sa iyong harapan. Dahilan, walang bagay na imposible para sa iyo. Panginoon Diyos, inaakay mo kami, Panginoon, hallelujah, upang ang isang himala ay panganak sa buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. Maingatan ito sa aming mga puso at makita na ito ang bagay na iyong ginagawa sa aming panahon, Panginoon Diyos. Binabalik namin sa iyo ang karangalan, binibigay namin sa iyo ang pagpapasalamat, O Lord God, hallelujah. Naasahan namin, Panginoon, ang iyong dakilang gawa sa uling araw nito. Naasahan namin, Lord, ang iyong himala na iyong gagawin sa aming kalagitnaan, and kahit man sa individual na buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya.
Salamat sa iyong biyaya na gumagawa sa bawat isa amin. Salamat sa pagkakatipong ito. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon, kahit man sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Ang biyaya mo, Lord God, ay sumagana sa bawat isa. At nais namin pagkatiwala sa iyo ang pagtatapos ng gawain ito at ang aming pag-uwi at pag-iwalay ang iyong pag-iingat, Lord. Ang mga uwi sa malayo ay sa ilalim ng iyong pag-iingat at proteksyon na baon-baon namin ang iyong mga salita sa aming mga puso. Mauwi sa iyong karangalan, papuri at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon.